Kapatid, kamusta ba ang iyong relasyon sa Panginoon? Masasabi mo bang ito ay matibay at malusog? Gusto mo bang malaman kung paano iingatan ang relasyong ito? If so, you might want to stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin, how to guard your relationship with God. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and the writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Here's an amazing fact. The maker of the universe wants to have a personal relationship with you. Mantakin mo yun, kapatid. And this is made possible dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. The Bible says na kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, kung sino siya at kung ano yung kanyang ginawa, tayo ay pumapasok sa isang personal na ugnayan sa Diyos. And that's amazing. And just like any other relationship, kinakailangan natin itong ingatan. So, paano ba natin poprotektahan ang pakikipag-ugnay na ito? In this week's episode, I intend to give you 3 tips na magpapatibay sa iyong relasyon sa Panginoon. Number 1, be in touch with God daily. Basahin natin ang Matthew chapter 14, verse 23. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Without a doubt, the Lord Jesus had a massively successful earthly ministry. And part of that was because he spent alone time with God the Father. Pinatibay niya ang kanyang ugnayan sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin. After teaching the people, after training his disciples, after healing the sick, ay nagsiset aside siya ng panahon at lugar na kung saan pwede niyang masolo ang Diyos Ama. At ganoon din ang makikita natin sa iba pang mga karakter sa Biblia. Let's say for example, si Moses. Tinawag ng Panginoon, umakyat siya ng bundok at nagstay siya doon ng 40 days and 40 nights. And those days and nights were spent communing with God. Ngayon din naman si David, sa kabataan pa lang niya, nung siya ay nag-aalaga ng mga tupa, he was writing songs for God. At kahit nung naging hari siya, ay makikita pa rin natin kung paano niya pinahalagahan yung kanyang alone time with God. At syempre naman, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating Panginoong Hesukristo na siya mismo, sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, ay talagang nag-designate siya ng panahon at lugar para magkaroon siya ng moment na pribado sa Diyos Ama. So base sa mga ehemplong ito ay makikita natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na panahon at pribadong panahon kasama ang Diyos. Ito ay isang epektibong pamamaraan para mapagtibay palalo ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Napakahalaga na magkaroon tayo ng moment alone with God dahil nais ng Panginoon na walang distractions kapag siya ay kausap natin. At ang operative word dito sa bahaging ito ay yung salitang daily. Ibig sabihin, araw-araw siyang ginagawa. Bahagi na siya ng ating daily schedule. As a matter of fact, ang oras natin sa Panginoon ang dapat na pinakamahalagang oras ng ating araw. Number 2, be trained by a mentor. Yung pagkakaroon ng isang mentor, someone you look up to, ay napakahalaga sa iyong pagpapatibay ng relasyon sa Diyos. A mentor is typically someone who is a little bit ahead of you in your spiritual journey. This is what we see in the relationship between Paul and Timothy. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2.
You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men, who will be able to teach others also. Yung relasyon nila Pablo at Timoteo ay makikita natin na pwedeng i-divide sa tatlong phases, tatlong bahagi. Nandyan yung training, nandyan yung shadowing, at nandyan yung partnering. Nagkakilala si Pablo at saka si Timoteo sa isa sa mga missionary journeys ni Paul, particularly doon sa Lystra, yung hometown ni Timothy. Long story short, ay kinuha ni Pablo para maging accomplice o parang alalay itong si Timothy at tinrain niya ito ng maraming taon. After many years of training ay nakita ni Pablo na kaya nang mag-isa ni Timoteo. That's why he sent Timothy to Ephesus para ayusin yung mga gusot doon sa church doon. At doon ay sinabihan niya na mag-set siya ng example sa mga tao sa church doon. In the latter part of Paul's life, makikita natin na hindi na trainee ang trato ni Pablo kay Timothy kung hindi isa ng partner in the ministry. Kumbaga, pantay na lang sila. Bakit napakahalaga na meron tayong mentor, isang disciple maker? Kasi when we hold ourselves accountable to someone, ay naipapakita natin yung ating kapakumbabaan at yung willingness natin na matuto. Napakahalaga kasi na accountable tayo sa isang taong pinagkakatiwalaan natin dahil pwede tayong maging bias sa ating judgment ng ating sarili. May mga bagay tayo na hindi nakikita tungkol sa ating mga sarili pero nakikita ng iba. Moreover, yung mga matatag na at matagal na mga Kristiyano ay alam kung paano na gamitin ang salita ng Diyos sa mga espesipikong mga pagkakataon. Because of the many years that they have accumulated in walking with God, ay nakapag-ipon na sila ng katalinuhan na pwede nating makuha. May mga pagkakataong hindi natin alam kung ano ang gagawin sa isang espesipikong sitwasyon, pero pag humingi tayo ng tulong sa isang mas nakakatanda sa pananampalataya, ay nabibigyan tayo ng kaalaman at karunungan kung ano ang dapat gawin. Therefore, kailangan mo kapatid na magkaroon ng isang mentor na magbabantay at aalalay sa'yo. Number 3, be surrounded by the right friends. Basahin natin yung Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. One of the most important relationships na kailangan mo sa buhay mo ay yung pagkakaroon ng kaibigan. At pagdating sa kaibigan, dito, meron kang kalayaang pumili kung sino ang kakaibiganin mo. And we have to choose them wisely. Kailangan nating pumili ng mga individual na makakatulong sa ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Sa Psalm chapter 1 ay makikita natin kung paano isinalarawan ni David yung kanyang decision-making process. Ang ginawa niya ay inihiwalay niya ang kanyang sarili dun sa mga gumagawa ng masama at instead, siya ay nag-aral ng salita ng Diyos araw at gabi. Fast forward nung siya ay maging hari na, ay pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga taong matatalino. Kasama na yung kanyang uncle na si Jonathan na kilala sa kanyang katalinuhan. Pumili din siya ng mga military commanders at yung mga tao pang sa tingin niya makakatulong sa pagpapalakad niya sa bansang Israel. At isa sa mga pinili niya ay si Abiathar, na napatunayang faithful sa kanya, lalo na noong nagrebelde yung kanyang anak na si Absalom. So, in the same way, ay mapoprotektahan din natin yung ating mga sarili at yung ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpili ng mga kaibigan. Mas madali yung paglago natin sa buhay espiritual kung pakikisamahan natin yung mga taong minamahal din ang Panginoon. Yung pagkakaroon ng mga Kristiyanong kaibigan ay napakahalaga sa ating paglago bilang mga mananampalataya sapagkat ang mga Kristiyano ay naiintindihan yung sense of community at naiintindihan din natin yung laban, hindi ng laman kundi ng espiritu. Do you remember what Paul says in Ephesians chapter 6? Na yung laban natin ay hindi flesh and blood kung hindi mga spiritual forces. At dahil dito, kapag mas marami tayo na nagpapalakasan, ay malakas yung ating tsansa na mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Moreover, mahalaga yung magkaroon ng maraming Kristiyanong kaibigan sapagkat they love you enough to hold you accountable. Naranasan mo na ba yung
nag-miss ka ng isang service, hindi ka naka-attend ng Sunday na yon, tapos kinabukasan ay may nag-chat sa'yo, uy, na-miss ka namin sa church, kamusta na? Diba ang sarap ng pakiramdam na merong nag-aalala sa'yo? Moreover, and I think this is one of the most important reasons kung bakit kailangan nating palibutan ang mga sarili natin ng mga kaibigang Kristiyano. Dahil pag may kaibigan kang Kristiyano, alam mo, may nananalangin para sa'yo. In fact, the apostles Paul and Peter sa kanilang mga epistles ay humihingi ng panalangin mula sa kanilang mga sinulatan. Naisipin natin kung yung mga Kristiyano at mga apostol na katulad ni Pablo at saka ni Pedro ay humiling ng panalangin, paano na lang tayo? Lalo na natin kailangan ng panalangin, hindi ba? Personally, na-appreciate ko kapag sinasabi ng mga tao na ipinapanalangin nila ako. At lalo na kapag naririnig ko na ako ay ipinapanalangin nila. Now, sino ba naman ang aayaw sa panalangin? Yes, meron, pero for the most part, kung Kristiyano ka, nais mo na merong manalangin para sa iyo. Bottom line, dahil yung mga taong nakapaligid sa atin ay kayang impluwensyahan tayo sa iba't ibang mga pamamaraan, napakahalaga na pumili tayo ng tamang mga kaibigan. In conclusion, ang iyong relasyon sa Panginoon ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay. At dahil dyan, mahalagang gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para mapagtibay palalo at ingatan ang relasyong ito. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.